Nang bumagsak ang Omasyo, ang mga mamamayan ay napilitang tumakas mula sa kanilang tahanan upang hindi mahuli at maging bilanggo ng mga kaaway na walang humpay na humahabol. Ang ilan ay nawalan na ng pag-asa dahil sa kawalan ng tulong sa gitna ng kanilang pinakamadilim na sandali. Si Aang, kasama ang magkapatid, ay dumating. Ipinamalas ng Avatar ang kanyang galing sa waterbending na bagong natutunan. Nagtulungan silang tatlo upang talunin ang mga sundalo ng bansa ng apoy. Si Katara ay patuloy na nagpapahusay sa kanyang kakayahan sa pagkontrol ng tubig, at ang kanyang husay sa labanan ay lalong tumitingkad. Ipinakita rin ni Sokka ang tapang ng isang mandirigma, bagaman walang kapangyarihan, pagdating sa pakikipag-laban, hindi siya uurong. Matapos linisin ang mga sundalo, hindi inaasahang nakita ni Sokka ang kanyang kasintahang si Suki. Sa isla ng Kyoshi, isang tabi muna ang saya, dahil ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagligtas kay Bumi. Kailangang matutunan ni Aang ang earthbending upang maibalik ang balanse sa mundo. Ang problema, ayaw naman ni Bumi na lumaya. Gusto lang niya magpahinga sa isang sulok, magtsaa at kumain ng merienda sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang umatake si Azula kay Bumi, kusa siyang sumuko para iligtas ang kanyang mga mamamayan. Mas pinili niyang magpaalipin kaysa hayaan ang kanyang mga tao na mamatay sa gitna ng digmaan. Nakiusap si Aang kay Bumi na turuan siya ng earthbending, ngunit agad siyang tinanggihan nito. Sabi ni Bumi, kailangang maunawaan ni Aang ang kakanyahan ng pakikipaglaban. Sa katunayan, may 85 uri ng earthbending na ginagamit ng mga tao araw-araw, ngunit kakaunti lang ang nakakaalam nito. Kung gusto ni Aang na maging master, kailangan niyang humanap ng guro sa earthbending. Isang sining na nangangailangan ng matinding pasensya at pakikinig. Samantala, sa bansa ng apoy, inalis ni Firelord Sozin ang kapangyarihan ng mga general at admiral dahil sa kanilang kabiguan sa mga kampanya. Nakita ito ni Azula at agad na nag-alok ng tulong. Ang kanyang mungkahi, kung gusto nating sakupin ang kaharian ng lupa, kailangan nating makuha ang lungsod ng Basingse. Itinuturing itong hindi matatalo, ang kuta ng mga earthbender. Maraming tanyag na general ng bansa ng apoy ang nabigo rito, ngunit si Azula ay nananatiling kampante dahil siya ay katulad ng Fire Lord, hindi uurong sa anumang paraan para makamit ang layunin. Gagamit si Azula ng isang hukbo para palibutan ang lungsod at iligaang atensyon, pagkatapos ay gagamit ng mga bilanggo para umatake mula sa ilalim ng lupa. Kung matatalo ang kaharian ng lupa, 2 tao na lang ang matitira sa mundo na magtatakda ng kinabukasan, ang Fire Lord at ang Avatar. Pinuri ni Sozin ang talino ng kanyang anak. Sa kanyang edad, hanggang doon na lang ang kanyang plano. Ang pagsakop sa Basingse ay ibibigay sa ibang general, hindi kay Azula, dahil may espesyal na misyon. Ang Fire Lord para sa kanya, hanapin at iuwi ang kanyang kuya, si Zuko. Sa kabilang banda, sa kaharian ng lupa, si Prinsipe Zuko at ang kanyang tiyo Aira ay nahihirapan sa pagtatrabaho sa bukid. Pinaranas ni Aira kay Zuko ang hirap ng mga ordinaryong tao para malaman niya ang halaga ng pagtatrabaho, ngunit hindi siya mapakali. Sa tingin niya, ang mga tao dito ay masyadong mababa at hindi kapantay ng kanyang antas. Samantala, si Aang ay kailangang umalis agad kasama ang kanyang grupo para makatakas sa mga sundalo. Natukoy na sila ng mga sundalo ng bansa ng apoy, at kung magtatagal pa sila, mapapalibutan na sila ng mga ito. Dinala ni Aang ang mga refugee patungo sa lungsod ng Basingse. Para makarating doon, kailangan nilang dumaan sa mapanganib na Serpent's Pass at harapin ang isang dambuhalang nilalang sa tubig. Nagkaisa sina Aang at Katara para gamitin ang waterbending. Hinawi nila ang tubig para makadaan ng lahat. Habang nagpapahinga ang grupo, biglang may mga bolang apoy na tumama sa kanila. Napilitan si Aang na lumaban para hayaan si Katara na dalhin ang mga tao sa pampang. Akala ni Aang ay makakatakas na sila, ngunit biglang umatake ang dambuhalang ahas sa tubig. Binaling nito ang atensyon sa grupo ng Avatar. Lumipad si Aang sa himpapawid para kunin ang atensyon ng halimaw. Ginamit niya ang kanyang airbending para atakehin ang ahas mula sa malayo. Napakalaki ng nilalang na ito at tila hindi man lang nasaktan sa mga atake ni Aang. Ang tatlong mandirigmang Kyoshi sa ilalim ng pamumuno ni Suki ay matapang na humaharap sa labanan para tulungan si Aang, ngunit ang halimaw ay hindi madaling talunin. Agad itong nagpakawala ng tubig, na muntik na silang ilubog sa panganib. Lahat ng trabaho ay napupunta sa akin matapos ihatid ang mga refugee. Sa ligtas na lugar, agad na bumalik si Katara para sumabak sa labanan. Nag-slide siya sa tubig habang pinalalamig ang katawan ng hayop gamit ang waterbending. Nang makitang ang halimaw ay pumipiglas pa, nagpalit ng taktika si Katara at gumawa ng aipo-aipo sa paligid nito para hilahin ito sa ilalim ng lawa.
Nakita ito ni Ang at mabilis na sumunod. Sinubukan ng hayop na lumaban, pero ang resulta, pinatumba ito ng avatar hanggang sa manghina. Nang makitang walang malay na ang halimaw, si Katara na may mabuting loob ay tinuruan si Ang na gamitin ang healing technique sa pamamagitan ng pagdamang sa sakit at daloy ng dugo ng hayop. Kaya niya, ngayong kontrolin ang daloy ng tubig sa loob para pagalingin ang sugat. Hindi pa man lubos na natutuwa si Ang sa bagong skill, ay nakatanggap siya ng masamang balita. Sinabihan niya, ang buong grupo na ang kinatatakutan ng lahat ay malapit ng mangyari. Ang kometa ni Sozen, ang enerhiyang nagbigay ng lakas. Sa bansa ng apoy 100 taon na ang nakalilipas, ay babalik na. Ayon sa kalkulasyon, ilang buwan na lang, lalapit na ito sa mundo at sa oras na. Iyon, ang lakas ng bawat firebender ay lalakas ng 100 beses. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng kaguluhan kay Ang. Naalala niya ang masakit na alaala, 100 taon na ang nakalilipas. Kung walang gagawin, ang trahedyang nangyari sa kanyang bayan noon ay mauulit sa buong mundo. Iminungkahi ni Ang na isantabi muna ang pag-aaral ng earthbending. Ang prioridad nila ngayon ay ang magbabala sa kaharian ng lupa tungkol sa pagdating ng kometa ni Sozen. Kung tutulungan sila, ang trahedya ay maaaring maiwasan. Samantala, dinala ni Azula ang kanyang 2 kanang kamay para harapin ang avatar dahil alam niyang kung mahuhuli si Ang, si Zuko ay siguradong lalabas. Pero bago umalis, pinag-away ni Azula ang 2 niyang kasamahan sa loob ng 10 segundo, kung hindi, susunugin niya silang 2 hanggang maging abo. Alam ang ugali ni Azula, ang 2 ay agad na nagpalitan ng mga nakamamatay na atake. Sa kabutihang palad, sa huling segundo ay sumigaw si Azula na huminto na. Isa lang pala itong pagsubok para makita kung susunod sila sa kanyang mga utos. Samantala, si Zuko ay tila mababaliw na. Sumigaw siya, at pinagalitan si Tio Iron na isa siyang mahinang tao. Hindi pa siya lumaban, nakatayo lang siya at pinapanood ang ama ni Zuko na agawin ang trono. Kung lumaban lang siya para mabawi ang mga bagay na para sa kanya, marahil si Zuko ay wala na sa pulong ng digmaan noon, at hindi na kailangang magtago rito. Ayaw ni Zuko ng buhay na payak ayon sa gusto ni Tio Ira. Ipinahayag niyang hahanapin niya ang avatar at uuwi para maging hari. Sa daan, nakasalubong ni Zuko ang isang batang lalaki na kinukuhanan ng mga sundalo ng kaharian ng lupa ng kanyang mga ani. Agad na lumabas si Zuko at nagbanta na ang kanilang ginagawa ay labag sa mga batas ng militar. Dahil sa peklat at kaalaman sa batas ni Zuko, inakala ng mga sundalo na siya ay isang mandirigma ng kaharian ng lupa na galing sa digmaan. Agad nilang ibinalik ang mga ani sa bata pero hindi nila nakalimutang paalalahanan si Zuko na mag-ingat sa kanyang buhay. Si Zuko ay tumulong lang sa pagbibenta ng mga ani at pagkatapos ay hinatid pa ang bata pa uwi. Si Ang ay alam na ilang araw na silang hindi kumakain. Ang bata ay kinumbinsi ang kanyang kapatid na imbitahan si Zuko na maghapunan. Noong una, ang kapatid ni Jin ay medyo nag-aalinlangan, pero ang tapat na mga mata ni Zuko ang nagpatibok ng kanyang puso. Pareho silang nagsimulang mag-usap para mas makilala ang isa't isa. Samantala, ang grupo ni Ang ay nakarating na sa isang bayan na malapit sa Basingse. Ang prioridad nila ngayon ay ang maghanap ng pagkain para sa mga refugee. Pero para makabili ng mga gamit, kailangan nila ng maraming pera. Habang nag-iisip ang tatlo, may 2 kabataan na lumapit sa kanila at sinabing kung gusto nilang kumita ng mabilis, sumali sila sa arena ng earthbending. Pero hindi nila sinabi kung nasaan ito. Mabuti na lang at magaling si Katara sa pagpapagsalita sa mga lalaki. Pagkatapos, pumunta sila sa arena ng earthbending. Doon, nakita nila ang mga malalaking lalaki na naghahagis ng mga bato sa isa't isa. Ang mga bato ay malalaki at ang mga kalamnan ng mga manlalaro ay malalaki rin. Naghahagisan sila hanggang sa may isa na bumagsak. Ang karahasang ito ay nagpatakot kahit sa isang batang matapang na tulad ni Ang. Habang pilit niyang pinapalakas ang loob ng kanyang sarili, isang nakatagong eksperto ang humakbang papunta sa arena. Ang batang babae na iyon ay binigyan ng palayaw, na bulag na magnanakaw na humarap sa mandirigmang mas malaki sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang kampyon ay hindi natalo ng magnanakaw. Kahit bulag, hindi siya natinag. Tunay siyang isang dalubhasa. Sa pakikipaglaban, napakahusay niyang makiramdam. Naghihintay siya sa tamang sandali bago umatake ang kalaban. Agad gumanti ang bulag na magnanakaw at ikinulong ang galaw ng kampyon, habang ang malaking lalaki ay gumugol ng maraming lakas para sa kanyang teknik, ang magnanakaw. Nabulag ay bahagyang ikinumpas ang kamay sa tamang tiyempo. Sa ganoong paraan, madali niyang natalo ang lalaki. Tuwang-tuwa si Ang nang mapagtanto na ito ang earthbending na binanggit ni Bumi.
Nang handa na siyang bumaba sa arena para hamanin ang magnanakaw, biglang gumamit ng earthbending ang bulag na babae para tumakas dahil narinig niya ang pamilyar na yabag ng katiwala ng pamilyang Baifeng. Lumitaw siya sa harap ni Ang at inanyayahan silang magkapatid na Katara na bumisita sa mansyon ng mga Baifeng. Pagpasok pa lang sa gate, napanganga silang tatlo sa dami ng mga painting ng mga nakaraang avatar. Ang pamilyang Baifeng ay hindi lang kilala sa pagiging mayaman. Kilala rin sila bilang mga kaibigan ng mga avatar. Hindi pa man nakakabawi si Ang sa gulat, pumasok ang bulag na magnanakaw na nakasuot ng marangyang damit, na siya palang isang mahalagang dalubhasa sa earthbending. Siya ang kaysa isang anak na babae ng pamilyang Baifeng. Sa hapunan, hindi napigilan ni Ang na purihin si Toph, na muntik nang magbunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang bulag na magnanakaw. Dahil gustong patahimikin si Ang, si Toph ay gumamit ng earthbending para itulak ang mukha ni Ang sa mangkok. Diinan ang dibdib nito sa mesa, at ihulog siya mula sa upuan. Gayunpaman, hindi sumuko si Ang. Determinado siyang matuto ng earthbending mula kay Master Toph. Dahil sa kakulaitan ni Ang, nagbago ng taktika ang batang babae at nakipagkita kay Ang ngayong gabi. Nagkita sila sa labas ng hardin, ngunit nang dumating ang avatar, agad siyang tumanggi dahil wala siyang balak magturo ng earthbending sa kahit sino, kahit pa sa avatar. Ngunit napakatigas ng ulo ni Ang. Kung hindi siya matututo ng earthbending, hindi siya aalis doon. Wala nang nagawa si Toph, kundi ibahagi ang dahilan kung bakit niya natutunan ang earthbending. Noong bata pa siya, tumakas siya mula sa bahay, at nagtago sa isang kuweba, kung saan nakatagpo siya ng mga badger mole. Nagkataon na sila ay bulag din tulad ni Toph, kaya ginamit nila ang earthbending para palawakin ang kanilang pandama. Itinuro ng mga badger mole kay Toph na ang lahat ng bagay sa mundo ay nag-vibrate at lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng lupa. Naging isang mahusay na earthbender si Toph. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang na gumamit ng earthbending. At inilipat pa sila ng bahay para ilayo si Toph sa lugar kung saan niya nakatagpo ang mga badger mole. Dahil siya ay isang Baifeng, kailangan niyang mamuhay sa papel na iyon habang buhay. Si Ang naman, tulad ng mga Baifeng, ay ipinanganak na avatar at kailangang tuparin ang misyon na iligtas ang mundo, kahit na ang gusto lang niya ay maging isang airbender. Ngunit napagtanto niya na dahil sa misyong iyon, nakapaglakbay siya sa iba't ibang lugar at nakilala sina Katara, Sokka, at Toph. At kung papayag si Toph, gusto ni Ang na sumama si Toph sa paglalakbay para tuklasin ang mundo at mahanap ang mga badger mole. Samantala, si Azula kasama ang dalawang alagad ay nagpapakawala ng kidlat saan man sila magpunta. Nakita niya ang mga bakas ng paa ni Appa patungo sa bayan, habang ang mga bakas ng paa ng tao ay papunta sa kabilang direksyon para hanapin ang grupo. Nagpasya si Ang nahatiin ang grupo sa dalawa. Noong bata pa si Azula, mayroon na siyang masamang ugali. Naglalaro ang bata ng pagbato ng bato sa mga pagong kuneho. Ginagawa itong libangan. Nang harangin siya ni Zuko, muntik na siyang masuntok. Mabuti na lang, ay dumating ang kanilang ina para mamagitin. Gusto niya na ang magkapatid ay magmahalan at magtulungan. Ngunit si Sozan ay may ibang pananaw, naniniwala siya na sa mundong ito ay mayroon lamang nananalo at natatalo, at ang magkapatid ay dapat maglaban para maging matagumpay. Pagkasabi nito, agad na sinampal ni Azula ang kanyang kuya ng malakas. Zuko, akala niya ay nabigo siya, ngunit niyakap siya ng kanyang ina at pinayuhan. Zuko, dahil pinrotektahan mo ang mga pagong kuneho, hindi ka mahina gaya ng sinasabi ni Sozan. Ikaw ay isang taong may lakas ng loob na tumayo para sa mga mahihina. Tulad ng bayaning Blue Spirit, ang lalaking nakasuot ng maskara at may dalang dalawang espada na may misyong protektahan ang mga inosente. Hindi sumasang-ayon si Sozan sa paraan ng pagpapalaki ng kanyang asawa. Naniniwala siya na ang paggawa ng ganoon ay magpapahina kay Zuko upang hindi siya makapanguna sa mundo. Kailangan niya ng lakas, at ang lakas ay walang puso. Inasahan ni Sozan na ang kuya ni Aira ang susunod na magmamana ng trono, at si Azula ang magiging plano para itulak si Zuko na maging mas malupit. Hindi niya hinayaang mahulog ang kanyang dalawang anak sa masamang landas. Lihim na inilayo ng ina ni Zuko ang magkapatid mula sa palasyo gamit ang karwahe. Hindi nakalagpas sa tarangkahan ng lungsod dahil kay Sozan. Pinarusahang ikulong sa madilim na piitan habang buhay, hindi na makikita ang magkapatid sa totoong buhay. Si Zuko ay may busilak pa ring puso. Tinuruan niya ang pag-aayos ng bubong para sa magkapatid na Jin, na tulad ni Zuko, ay may peklat din dahil sa paso. Noong bata pa siya, sinalakay ng mga sundalo ng bansa ng apoy ang nayon at sinunog ang kanyang mga paa. Pagkarinig nito, naguluhan si Zuko at napahawak sa kanyang ulo. Tinatanong ang sarili kung tama ba ang mithiin ng kanyang ama. Kinabukasan,
Aalis na sana si Zuko sa nayon nang mabalitaan niyang lumitaw ang Avatar, kaya mabilis siyang naghanda para umalis ng walang paalam sa magkapatid. Samantala, habang naglalakad sina Sokka at Suki, bigla silang hinarang ng dalawang alagad ni Azula. Hindi nag-atubili si Suki, hinayla niya si Sokka para harapin ang mga ito. Habang si Suki ay nakikipagsabayan sa kalaban, si Sokka naman ay walang laban sa mga mabilis na atake ng mga ninja. Napasabak si Suki sa laban ng dalawa laban sa isa. Sa gitna ng pagkatalo ng mandirigma, biglang sumali si Katara sa laban at iginapos ang kalaban. Ang mga ninja ay sinubukang pigilan ng pagkontrol niya sa tubig. Akala nila ay wala nang silbi si Katara kung walang kapangyarihan, ngunit pinatunayan ng mandirigma ng tribo ng tubig ang kabaligtaran. Dumating din si Appa pagkatapos nito at dinala ang grupo para umalis. Sa kabilang banda, habang nakikita ni Zuko si Aang, biglang lumitaw si Azula. Ang masamang kapatid ay nagdala ng balitang ikagugulat ni Zuko, pinatawad na siya ng kanyang ama. At maaari na siyang umuwi ng hindi na kailangang hulihin ang Avatar. Ano pa ang aasahan ni Zuko? Iniisip lang niya na hinahadlangan siya ni Azula sa pagtapos ng kanyang misyon. Kaya sina Aang, Zuko, at Azula ay nagharap-harap. Itinuturing ng bawat isa ang dalawa bilang mga kaaway na dapat puksain. Nagpakawala si Azula ng asol na apoy para itaboy sina Zuko at Aang. Hindi rin nagpatalo si Zuko. Ginamit niya ang kanyang apoy para ipitin ang Avatar. Siya ay tila naging ibang tao, nilamon ng galit ang puso ni Zuko. Sa sandaling ito, nakaharap niya ang magkapatid na Jin. Napagtanto nilang siya ay tagabansa ng apoy. Sinamantala ni Azula ang pagkakataon para patumbahin si Aang. Nang tatapusin na niya ito, dumating si Katara at ang mga kasamahan. Hindi man lang natinag si Azula, handa siyang lumaban sa apat, ngunit sinabi ni Toph na hindi. Tuwang-tuwa ang dalaga na suntukin si Azula. Hindi natakot si Azula sa pag-atake, na naging sanhi upang ang lima na mandirigma ay mapilitang magdepensa sa labanan. Huminto lamang ito nang dumating si Tio Aira. Si Azula ay naipit sa isang sulok, nagkunwaring si Zuko, at biglang nagpakawala ng kidlat sa dibdib ni Aira. Hindi pa man nakakarespond ang lahat, tumakas na si Azula gamit ang kidlat. Si Katara ay nag-alok ng tulong kay Aira, ngunit nagalit si Zuko. Gumawa siya ng pader na apoy para itaboy ang lahat. Ang mas masakit, si Zuko ay tinalikuran ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Binato siya ng mga bato at ininsulto. Wala nang ibang paraan si Zuko. Kinailangan niyang alalayan si Tio Aira palayo sa bayan. Noong oras na iyon, binigyan ng mga magulang ni Toph ang mga manlalakbay ng gintong baon upang ibalik ang kanilang anak. Ang anak ng pamilyang Baifang ay hindi maaaring maglakbay kasama ang Avatar. Sa daan patungong Basingse, sinamantala ni Aang ang pag-aaral ng pagkontrol sa lupa mula sa master na si Toph. Si Toph ay tunay na isang mahigpit na guro, palagi siyang sumisigaw at nagagalit kay Aang dahil hindi pa rin ito makatayo ng matatag sa lupa. Sa bilis ng pangyayari, matatagalan pa bago niya matutunan ang sining. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Toph na may malaking bagay na sumusunod sa kanila. Maaaring si Azula ito, o kaya naman ay isang matapang na kalaban. Si Toph ay natuwa sa pangyayaring ito. Hinayla niya si Aang sa isang tabi, mananatili sila para talunin ng humahabol. Kasabay nito, si Tio Aira ay nagsisikap na turuan si Zuko ng isang bagong teknik na gagamitin laban sa kidlat ni Azula. Akala ni Zuko ay si Aira ang nagtuturo sa kanya kung paano samalag ng kidlat, ngunit hindi. Siya ay nagpapakita lamang ng teknik ng mga waterbender. Maaari nitong ilihis ang atake ni Azula. Pagkasabi ni Aira, dumating na si Azula kasama ang mga sundalo, at hinabol sila. Ginamit ni Zuko ang lahat ng kanyang lakas para isakay ang kanyang tiyo sa barko at makalayo sa bayan. Lahat ay natatakot sa mga sundalo ng bansa ng apoy, sila ay nagtutulakan at nagtatapakan pa para lang makatapak sa barko. Sa kabutihang palad, dahil sa tulong ng isang taong mabait, matagumpay na naisakay ni Zuko si Tio Aira sa barko. Sa kabilang banda, napagtanto ni Toph na ang humahabol ay hindi si Azula kundi ang mga sundalo ng kanyang sariling pamilya. Ayaw niyang lumaban kaya pinilit niya si Aang na gumamit ng ang paraan para talunin siya ay sa pamamagitan ng epektibong pagsasanay para mapahusay ang lakas ng Avatar. Ang mga Maharlika at ang Kitiwala ay nagbigay ng marangyang pagtanggap. Binato nila ng bato si Aang, at ang misyon mo ay manatiling nakatayo sa lupa at maramdaman ang paggalaw ng alikabok. Ngunit malinaw na, hindi kayang saluhin ni Aang ang mga atake ng Maharlika. Kailangan niyang umiwas at gumamit ng water bending para atali ang kalaban. Sobrang bigo ni Toph sa masamang pagganap ng Avatar. Wala kang natututunan sa kanya.
Pagdating sa Basingse, wala silang nakitang kakaiba sa pintuan ng lungsod. Mas nakakapagtaka na narinig ni Toph ang boses ni Katara mula sa loob ng pader. Nalaman nilang, ikulong ng mga sundalo ng kaharian ng lupa ang lahat. Gusto silang iligtas ni Toph at agad na hinarang ng mga sundalo, ngunit sa kabutihang palad. Dahil sa tanyag na pangalan ng pamilyang Baifeng, pumayag ang mga sundalo na papasukin ang apat sa lungsod. Sila ay sinalubong ni Judy, ang babaeng sobrang higpit, sa mga patakaran, na siyang gagabay sa kanila sa Basingse. Kahit alam niyang si Aang ang avatar, pilit pa rin si Judy na sundin ang mga patakaran. Kung gusto mong makita ang hari ng lupa, kailangan mong dumaan sa maraming proseso. Nakita ni Toph na nagmamadali si Aang, kaya pinaalalahanan niya ito na sa Basingse ay puno ng mga taong walang silbi pero sobrang mapanghusga. Kung gusto nilang makuha ang gusto nila, kailangan nilang maramdaman ang kapangyarihan. Dinala ni Judy ang grupo sa tirahan ng mga naunang avatar. Naroon na si Longfeng na may dalang mga mamahaling regalo. Nagbigay siya ng mga lamang dagat mula sa Southern Water Tribe para kay Katara, asin at mineral. Para sa pagbabad ng paa ni Toph, at isang bato mula sa Eastern Air Temple, ang tahanan ni Appa. May isa pang magandang balita, pinayagan ng hari ng lupa ang mga refugee mula sa Omasyo na manirahan dito at magkaroon ng trabaho. Mamayang gabi, magdaraos ang hari ng lupa ng isang piging at isang malaking karangalan kung dadalo ang avatar at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang piging na ito ay hindi magiging masaya gaya ng iniisip nila dahil alam ni Toph na ang mga dumadalo ay mga elitista na may kanya-kanyang pansariling interes. Bukod sa pagsunod sa mga patakaran, kailangan din nilang maging maayos ang pananamit at bawal tumawa ng malakas. Pagpasok pa lang sa piging, agad na naintindihan ni Aang ang sinabi ni Toph. Ang mga tao rito ay walang alam sa digmaang nagaganap sa labas. Nanatili silang kampante at walang pakialam sa lakas ng bansa ng apoy. Samantala, nakipagkaibigan si Sokka sa isang propesor ng antropolohiya, isang taong mausisa tungkol sa kultura ng ibang bansa. Sa panig naman ni Katara, naakit siya sa mga bihirang halamang gamot. Nang akma na siyang kukuha, narinig niya ang mga babaeng maharlika na kinukot siya si Toph. Pinagtatawanan nila ang ayos ni Toph, na parang isang unggoy na may mukha ng aso. Tinitiis lang ito ni Toph, pero si Katara ay hindi. Binasa niya ng tubig ang mga babaeng iyon hanggang sa mapahiya sila at umalis sa piging. Para kay Katara, kahit medyo bastos si Toph, laging may punto ang mga sinasabi nito. Naisip ni Toph ang paraan para matulungan si Aang na matuto ng earthbending. Nilapitan niya si Aang at pinagalitan, na bilang avatar, wala pa rin siyang natututunan. Sa pagkakataong ito, nagalit si Aang at inilabas ang kanyang earthbending sa ikinatuwa ni Toph. Nang magtalo sila, nanatiling nakatayo ng matatag si Aang. At iyon ang susi para makontrol ang lupa. Dinala ng avatar ang balita sa harap ng hari ng lupa, ngunit hinarang siya ng mga gwardya. Kahit nang magmakaawa, si Aang sa hari, umiling lang ito at pinalayas ang avatar. Matapos malaman ang tungkol sa kometa ni Sozin na malapit na, nag-aalala rin ng hari gaya ni Aang. Ngunit napakahirap kumbinsihin ng hari. Siya ay konserbatibo, at ayaw na ayaw niyang may nagbabanggit tungkol sa digmaan. Naniniwala ang hari na ang Basingse ay isang lugar na hindi matatalo, at nakikinig lang siya sa mga sabi-sabi ng mga espirito. Dito napagtanto ng hari na si Aang ang tulay sa mga espirito. Kung ipapakita ni Aang na ginagawa niya ang lahat para sa Basingse, baka sakaling magbago ang isip ng hari. Pagbalik mula sa piging, alam na ng bawat isa kung ano ang susunod na gagawin. Ibubuhos ni Toph ang buong puso at isipan sa pagtuturo kay Aang. Samantala, lihim namang nagbabalat kayo si Katara bilang isang babaeng may kapangyarihan para tumulong sa mga nangangailangan. Sa kabilang banda, si Zuko ay direktang nagnanakaw ng pagkain. At kasama ang mga bagong kaibigan, hindi mo lang nailigtas si Tio Ira kundi nasaksihan mo rin ang saya ng mga taong naghihirap sa barko ng makatapak sa bagong lupain. Si Ira ay nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan ng tsaa, habang si Zuko naman ay naglilinis sa kwadra. Pinagmamasdan niya ang mga kawalan ng katarungan sa lipunan, at pagkatapos ay nagiging ang misteryosong Blue Spirit, isang bayani na nagnanakaw mula sa mayayaman para ibigay sa mahihirap. Balik naman kay Aang, araw-araw siyang ginigising ni Toph sa iba't ibang paraan. Ang mga pagsasanay ng dalaga ay napaka-higpit, ngunit unti-unti na ring nagiging bihasa si Aang sa earthbending, sa bilis na nakakahilo. Samantala, natuklasan ni Suki ang pagkubkob ng mga sundalo ng bansa ng apoy sa Basingse. Nang bumalik ang mga babaeng mandirigma para magbalita, hinarang sila ng dalawang alagad ni Azula. Sa pagkakataong ito, hindi gaya noong una, madaling natalo ni Suki ang dalawa. Ngunit nang harapin si Azula,
ang mga pamaypay niya ay madaling napigilan. Sa kabilang banda, napansin ni Toph ang problema ni Aang na nasa kanyang mga mata, dahil umaasa lang siya sa kung ano ang nakikita niya, kaya ang paggamit ng earthbending ay hindi nagiging maliksi. Ang tanging paraan para mapabuti ito ay ang pakiramdaman ng lahat ng buhay na nasa ilalim ng lupa. Ngunit hindi ito kasing dali ng inaakala ni Toph. Hindi maramdaman ni Aang ang anumang bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaya naman, mausisang nagtanong ang Avatar sa hari tungkol sa mga lihim na buhay sa mundo, ngunit sa totoo lang, hindi pa naririnig ng hari ang tungkol sa konseptong iyon. Gayunpaman, alam ng hari na nagdududa si Aang sa sarili niyang pananaw sa mundo, habang ang pinakamalakas na sandata ni Aang ay ang kanyang busilak na puso, pusong nakakaramdam ng kabutihan sa lahat ng tao. Kasabay nito, nalaman ni Sokka ang masamang balita mula sa propesor na sa loob ng maraming taon. Sa lungsod, ang mga guro na may hawak na lihim na impormasyon o mga taong nagtatangkang magprotesta ay biglang naglalaho ng misteryoso. Ang pangyayaring ito ay talagang nagtutugma dahil nitong mga nakaraang araw, pati si Hari Bumi ay nawala rin. Inihayag ng propesor na ang salarin ay ang Daily, ang mga alagad ng kaharian ng lupa. Siguradong may alam si Hari Bumi na nagbabanta sa kapangyarihan ng matanda kaya siya pinatahimik ng Daily. Kasabay nito, hinanap ni Jet si Zuko para yayain siyang sumali sa misyon na parusahan ang mga taga-bansa ng apoy na naninirahan ng palihim sa kabilang panig ng lungsod. Pinagbawalan silang mag-firebend o gumawa ng gulo, ngunit ilang araw na ang nakalipas. Sinunog nila ang tindahan at ninakawan ng pera ng isang may-ari. Pagkarinig nito, si Zuko ay agad na tumakbo para balaan ang mga taga-bansa ng apoy. Ngunit hindi sila nakinig. Bagamat kailangan nilang mamuhay ng palihim sa ibang bansa, kahit papaano ay malaya sila at hindi kailangang maghasik ng lagim gabi-gabi sa ilalim ng utos ng malupit na si Sozin. Sa kabilang banda, matapos ayusin si Suki, agad na pinuntahan ni Azula si General Chan para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ang masamang balita para kay Azula ay ang bansa ng apoy ay nag-utos na itigil ang pag-atake sa Basingse. Dahil naniniwala si Sozin na hindi pa ito ang tamang panahon para sumabak sa labanan. Siyempre, hindi natuwa si Azula sa desisyon ng kanyang ama. Ang ambisyon niyang mag-iwan ng marka ay masyadong malaki. Kinwestiyon ni Azula ang katapatan ng general, at pagkatapos ay agad na nagsagawa ng ibang plano. Sa kabilang banda, habang nagpapahinga si Toph, isang lalaking mukhang negosyante ang lumapit para kausapin siya. Mayroon siyang isang bagay na napakahalaga na may kinalaman sa pamilya ni Toph. Kung hindi siya makikipag-usap, ipapadala ang impormasyong iyon sa mga awtoridad. Ang pamilya ni Toph ay may daan-daang kumpanya at mga pabrika, at isa sa mga ito ay nagbibigay ng mahalagang armas para sa bansa ng apoy. Maaari itong ituring na pagtataksil sa bayan kung malalaman ito ng kaharian ng lupa. Alam niyang ang negosyo ay walang hangganan, ngunit ang puot sa pagitan ng dalawang panig ay umabot na sa puntong hindi na maayos. Napilitan si Toph na maglabas ng malaking halaga ng pera para patahimikin ang lalaki. Samantala, si Sokka at Aang ay pumunta sa bahay ni Hari Bumi. Nakapagtataka, ang loob ng bahay ay walang laman. Maging ang liham ni Sokka, na ipinadala ilang araw na ang nakalipas ay nawala rin. Nagmamadaling lumapit si Jet na may mukhang nag-aalala at ibinalita na si Hari Bumi ay kinuha sa Royal Engineering Corps at kasalukuyang abala, kaya hindi sila makakausap. Pagkatapos, hinailan ng hari si Aang sa isang sulok at ibinunyag sa kanya na ang Daily ang kumuha kay Hari Bumi. Sila ay nag-iimbestiga tungkol sa kaso ng pagiging especially iya para sa bansa ng apoy. Gusto ni Aang na magsalita para linisin ang pangalan nito, ngunit pinigilan siya ng hari. Huwag kang gagawa ng anuman dahil makakaapekto ito sa paghahanap kay Haring Katara. Nagpahayag ng pagkainis si Katara nang maniwala si Aang sa hari ng higit pa sa kanila. Matagal nang sinabi ni Sokka na may hindi tama, ngunit kailangan pang magsalita ang hari. Doon lang siya naniwala dahil siya lang ang tanging nakakaunawa sa bigat na pasan ni Aang, habang ang iba, pati sina Katara, ay gusto lang na matutunan niya ang 4 na elemento para mailigtas ang mundo at isantabi ang lahat. Pakiramdam ni Aang ay may sumusunod sa kanya, at kung totoo ngang sila ay Daily, kailangan lang silang balikan para mahanap ang lugar kung saan nakakulong si Appa. Inutusan ni Aang si Katara na iliga si Jet. Habang siya ay may lihim na misyon, bigla niyang nakita si Jet at agad itong sinundan. At narinig ang isang pagpupulong kung saan pinag-uusapan nila ang plano para parusahan ang mga taga-bansa ng apoy ngayong gabi. Samantala, gumamit lang si Aang ng ilang diskarte para makalusot sa likod ng sumusunod sa kanya. Nang sundan niya ito, bigla siyang tinamaan ng isang bato sa gitna ng daan na nagpabagsak sa kanya.
Ang grupo ni Jet, sa ilalim ng pamumuno ni Jet ay sumugod sa kampo ng mga taga-bansa ng apoy at pinagbubugbog sila, kahit na hindi sila lumalaban. Sa sandaling iyon, dumating si Zuko, na nakasuot ng maskara, at agad na ipinagtanggol ang kanyang mga kababayan, habang pinarurusahan ang mga mapang api. Nang mahirapan si Zuko, dumating si Katara na nakasuot ng baluti, at mabilis nilang tinalo ang lahat ng kalaban. Nang bumalik si Jet, nahirapan si Zuko dahil kailangan niyang gumamit ng patpat laban sa espada ni Jet, kaya tumulong si Katara. At binalot ng yelo si Jet para makatakas ang prinsipe. Samantala, nagising si Aang at napagtanto na ang sumusunod sa kanya ay si General Sung, ang taong ayaw. Napag-usapan ang tungkol sa digmaan. Kailangan niyang makipag-usap sa avatar ng lihim dahil ang Dai Li ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Sa piging, kailangan niyang magkunwari para hindi mapansin. Alam ng general na ang mga sundalo ng bansa ng apoy ay nakapalibot sa labas ng lungsod at handa na silang sumalakay. Gusto ni Aang nasabihin ito sa kaharian ng lupa para may parating sa hari. Nang banggitin ni Aang ang general ay nagngit-ngit sa galit dahil siya ang pinuno ng Dai Li. Direkta siyang nag-utos sa kanyang mga gwardya. Kung hindi naniniwala si Aang, maaari niyang suriin mismo kung papayagan ba siyang makita ang hari. Gaya ng inaasahan, totoo ang sinabi ng general, palagi siyang gumagawa ng dahilan para hindi makaharap ni Aang, hari. Sa pagkakataong ito, malaking gulo ang kinakaharap ni Aang. Kasabay nito, sa labas ng lungsod, nagbalat kayo si Azula bilang isang mandirigma ng Kyoshi at ipinasa si General Chan sa mga gwardya para makapasok sa lungsod. Ang general ay direkta na nakaharap sa grupo ni Azula at inasikaso sila ng general na naglaan ng matutuluyan para sa kanila. Sabay na nagbilin si Azula na huwag nang babanggitin ang tungkol sa digmaan sa loob ng lungsod. Naamoy ng general ang lahat ng bagay ng mabilis. Nang malaman niyang ang mga mandirigma ay bumisita sa kanya, nagdala siya ng mga espesyal na pagkain mula sa isla ng Kyoshi para ialay sa grupo ni Azula bilang tanda ng paggalang. Sa kanyang matalas na paningin, natuklasan ni Azula na ang general ay hindi lamang isang simpleng opisyal. Mukhang may itinatago siyang impormasyon sa kaharian ng lupa. Matapos obserbahan ang mga kakaibang kilos sa lungsod, napagtanto ni Azula na ang mga paksayon sa loob ng kaharian ay naglalaban at naghihinala sa isa't isa, lahat dahil ang kaharian ng lupa ay masyadong mahina at ipinasa ang lahat ng kapangyarihan sa isang misteryosong tao na kumokontrol sa lahat. Kailangan lang mahanap ni Azula ang taong iyon para mas madaling masakop ang kaharian ng lupa. Kasabay nito, nakatanggap si Sokka ng magandang balita mula sa isang propesor na mayroon siyang mapa na makakatulong sa kanila na makapunta sa silid-aklatan ng mga espiritu na sa loob nito ay naglalaman ng sinaunang kaalaman ng mga dakilang pantas. Ang mga libro roon ay makakatulong sa kanila na magsaliksik tungkol sa lakas ng bansa ng apoy. Sayang lang na ito ay nahiwalay na sa mundo ng mga tao. Pagkarinig nito ni Sokka, ay biglang nakaisip ng ideya na silang lahat ay magkakasamang pupunta sa bitak, at pagkatapos ay magmumuni-muni si Aang para tulungan silang makapasok sa espiritual na mundo. Para makarating doon, kailangan nila ng isang taong bihasa sa lupain. Agad na naisip ni Katara at Sokka si Zuko. Ang binata ay wala nang gana sa pagliligtas ng mundo. Sa puso ni Zuko ay tanging puot lamang ang natitira na iniwan ng bansa ng apoy. Kahit sinisi siya ni Katara dahil sa pagliligtas sa mga takas mula sa bansa ng apoy, sa huli ay pumayag pa rin siyang tulungan ang mga bida. Sa gabay ni Zuko, ang buong grupo ay nakatapak sa templo, isang lugar na puno ng espiritual na aura. Ipinikit ni Aang ang kanyang mga mata, nag-meditate at inihiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa lahat ng tao sa paligid. Sabay-sabay silang humakbang sa isang maliwanag na pinto, at sa loob ay isang dambuhalang kwago na nagpakilala. Ito si Wan Shitong, ang espiritu ng karunungan. Ang tagapangalaga ng kaalaman, ang nakakaunawa sa lahat, si Wan Shitong. Ipinahayag niya na ang mundong ito ay hindi pag-aari ng mga tao, at dapat silang bumalik sa mundo ng mga tao bago pa magalit ang espiritu. Mabuti na lang at mabilis ang propesor. Naalala niya ang batas ng aklatan ng mga espiritu na kung sino man ang mag-aalay ng kaalaman ay tatanggapin sa loob. Ipinakita ng propesor ang mapa patungo sa aklatan ng mga espiritu ni Wan Shitong. Ito ay tunay na isang bihirang kaalaman na mahirap hanapin. Sumang-ayon si Wan Shitong. Ngunit sa isang kondisyon, hindi nila dapat gamitin ang kaalamang natutunan dito para manakit ng ibang tao. Tumango silang lahat, pagkatapos ay naghati sila sa 3 grupo para maghanap ng impormasyon tungkol sa bansa ng apoy. Hindi mapigilan ng propesor ang kanyang kagalakan nang makita ang mga aklat na matagal na niyang inaasam-asam. Naglalaman ito ng mga kaalamang ipinangako niyang pag-aaralan. Alam din ni Sokka ang ibig sabihin nito.
Hinayaan niyang manatili ang propesor para sa kanyang hilig habang siya naman ay nagpapatuloy sa kanilang misyon. Biglang nakakita si Sokka ng isang Zoro. Tinanong niya ito tungkol sa kinaroroonan ni Jet at dinala siya nito sa isang silid. Pagkakita sa buwan, ibinuhos ni Sokka ang kanyang saloobin. Ngayon, siya na ang naging tagaplano ng buong grupo. Naisip ni Sokka, kung noong araw na iyon ay naging mahusay, siya gaya ngayon, marahil ay buhay pa ang kanyang mga kasama. Sa kabilang banda, maswerteng nakatagpo ni Aang si Avatar Kyoshi. Ginakap niya ang Avatar at isinalaysay ang lahat ng nangyari sa Basingse. Hindi alam ni Aang kung kanino dapat magtiwala dahil ang mga taong pinagkakatiwalaan niya roon ay nagtaksil sa kanya. Pinayuhan ni Avatar Kyoshi si Aang na kung hindi siya magtitiwala sa iba, ang bigat ng pagiging Avatar ay dudurog sa kanya. Kailangan niyang kumbinsihin ang ibang tao na gumawa ng mabuti, ngunit dapat niyang tandaan na walang sino man ang makakakontrol sa ibang tao. Ang kaya lang nilang kontrolin ay ang sarili nilang mga kilos. Ang tanging bagay na magagawa ni Aang ay maging mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Higit sa lahat, dapat malaman ni Aang na mas malakas siya kaysa sa iniisip niya. Sa estado ng pagiging Avatar, kaya niyang harapin ang bansa ng apoy. Ngunit ang nakakabahala ay kung mamatay siya habang nasa estadong iyon, ang siklo ng Avatar ay tuluyang magtatapos at mawawala ang balanse sa mundo. Kaya naman, umaasa siyang gagamitin ni Aang ang kapangyarihang iyon sa matalinong paraan. Sa kabilang dako, hindi sinasadyang nakita ni Zuko ang sombrero ng kanyang kaibigan noong unang panahon. Siya at ang kanyang mga kasama ay nakipaglaban sa digmaan at nakipagsapalaran laban sa napakaraming sundalo ng bansa ng apoy. Nanalo sila sa maraming maliliit na labanan, ngunit bigla silang natrap at naambush noong araw na iyon. Ang mga kasama ni Zuko ay naubos at siya na lang ang natirang maswerteng nakaligtas. Lagi niyang iniisip na kung hindi nila siya nakilala, hindi sana sila namatay. Hindi ito kasalanan niya, kasalanan ito ng bansa ng apoy. Pagbabayaran nila ang lahat ng masasamang gawain na kanilang ginawa. Sa kabilang banda, nakita ni Toph si Avatar Kyoshi. Silang dalawa ay nagbahagi ng mga teknik at kagalakan ng makilala ang mga bagong kaibigan. Natatakot si Toph na baka maging hadlang siya sa dalawang magkapatid, Katara at Sokka, ngunit tiyak na mangyayari ang nararapat. Basta't piliin niya ang tamang kaibigan, maiintindihan nila siya. Ibinahagi rin ni Toph ang mga paghihirap na kailangang harapin ng grupo. Bakit nga ba gagawing mas malakas ng kometa ni Sozen? Ang mga firebender ng daang beses, sa kabutihang palad, si Kyoshi ay mayaman. Sa karanasan sa pakikipaglaban sa kometa, ibinahagi niya na sa sandali ng eclipse, kapag tinakpan ng buwan ang araw, mawawalan ng kakayahan ang mga firebender na gumamit ng kanilang kapangyarihan. Tuwang-tuwa si Toph na ibalita ito sa buong grupo. Ginamit nila ang mga kalkulasyon sa silid ng astronomiya para sukatin kung gaano pa katagal bago sila makakilos. Kasabay nito, sa totoong panahon, nahanap na ni Zuko si Aang. Maaari na sana niyang hulihin ang Avatar at ibigay sa kanyang ama, ngunit sa huli, nagdesisyon si Zuko na palayain si Aang. Bumalik si Aang sa mundo ng mga espiritu dahil gusto ng propesor na manatili sa aklatan habang buhay. Isinumbong niya ang ilegal na gawain ng grupo ng Avatar. Ngunit ang hindi inaasahan ng propesor ay ang espiritu mismo, ang magpaparusa sa kanya dahil sa pagtataksil sa mga kaibigan. Nasaksihan ng grupo ang paglamon ng higanteng kwago sa propesor. Mabilis silang tumakas. Kasabay nito sa totoong mundo, isang misteryosong puwersa ang umaatake kay Appa. Sinubukan nilang hulihin ang Bison sa kabila ng kawalan ng magagawa ni Momo. Nang makarating ang grupo sa pintuan, ang espiritu ay humabol din. Kaya napilitan si Toph na dumaan sa portal. Hindi nakinig ang kwago sa anumang paliwanag ni Aang. Ang batas ay batas. Samantala, hirap na hirap si Toph na panatilihing nakalutang ang templo upang hindi ito lumubog. Ang mas nakakatakot pa, naramdaman din ni Toph na kinaladkad si Appa palayo pagkalipas ng ilang sandali. Sa gitna ng pag-aalinlangan, pinili pa rin ni Toph na iligtas si Aang at ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sa silid aklatan, iminungkahi ni Zuko na pigilan ang tagapangalaga ng aklatan para makatakas ang lahat. Kailangan lang niya ng pangako mula kay Katara na uubusin niya ang mga tauhan ng bansa ng apoy. Dahil sa sakripisyo ni Zuko, ang grupo ni Aang ay matagumpay na nakatakas, ngunit ang Avatar ay hindi mapalagay dahil nawawala si Appa. Nawala sa sarili si Aang, at hindi na malayang na-activate ang Avatar state. Gusto mong patagin ng buong mundo para lang mabawi si Appa. Sa kabilang banda, biglang nagkasakit si Zuko, at sa kanyang panaginip, nakita niya ang buong buhay niya. Mula pagkabata hanggang paglaki, binitiwan ni Zuko ang pagiging prinsipe na nais ng bansa ng apoy. Pinili niyang mamuhay sa paraang gusto niya, ayon sa mga prinsipyo ng kanyang ina.
Iyan ang laging sinasabi ng ina ni Zuko, habang si Azula naman ay nakikipagkasundo sa Grand Secretariat. Iuurong niya ang buong hukbong nakapalibot sa Basingse sa kondisyong dapat ibigay ng Secretariat si Zuko at ang Avatar sa kanya. Para ipakita ang katapatan, binigyan pa ni Azula ang Secretariat ng mga pangalan ng mga taong nagbabalak na magpatalsik sa kanya. Sa oras na iyon, ang grupo ni Aang ay abala sa pagpaplano kung paano makakapasok sa palasyo. Ang prioridad ngayon ay makausap ang hari ng lupa upang makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa plano laban sa bansa ng apoy. Matapos ang mahabang diskusyon, nagmungkahi si Sokka ng isang napakatalinong ideya. Silang apat ay sasakay sa dalawang malalaking banga ng alak at ipapatulak kay General Song papasok sa palasyo. Ang Secretariat ay ingat kaya pinapalabas niya ang mga gwardya ng palasyo. Pagkatapos, matagumpay na nagamit ni Katara ang kanyang waterbending sa harap ng mga daily. Gayunpaman, ang ikinababahala ng buong grupo ay ang pagmamadali ni Aang. Ang batang ito ay nawawala na sa sarili, gusto lang niyang pabilisin ang lahat para mahanap si Appa. Kasabay nito, pinipilit ng Secretariat ang general na babae na isa palang tusong tao sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ng anak nito para kontrolin siya. Sa kabilang banda, ang grupo ng Avatar ay matagumpay na nakaharap ang hari ng lupa, ngunit nakakalungkot na siya ay walang pakialam sa mga usaping pampamahalaan. Ang tanging hilig ng hari ng lupa ay mag-alaga ng bulaklak at magmasid sa paligid. Mahal niya ang mga bulaklak hanggang sa punto na handa siyang ipagpalit ang buong kaharian para lang makita ang bulaklak na Silver Jade, isang uri ng bulaklak na tumutubo lang sa bayan ni Aang. Nang makita ang usapang palitan na tila hindi umuusad, agad na lumapit si Katara sa hari ng lupa gamit ang kanyang malawak na kaalaman tungkol sa mga bulaklak. Sa pamamagitan ng usapan tungkol sa bulaklak, nais ipahiwatig ng babaeng mandirigma ang pagmamalasakit ng hari ng lupa. Kailangan niyang kumilos para maging masaya ang kanyang mga nasasakupan. Matapos malaman ang balita tungkol sa paglawak ng bansa ng apoy at ang plano ng depensa, ang hari ng lupa ay pumayag na makipagtulungan kay Aang. Ngunit, bumukas ang pinto at pumasok ang Secretariat, kasunod ang general na babae. Mariin nilang iginiit na ang kuta ng Basingse ay matatag pa rin at ang bansa ng apoy ay hindi kailanman naging banta sa kanila. Pagkarinig nito, halos mabasag na ang ugat sa ulo ni Aang. Nang balak na niyang sumagot, ang Secretariat ay patuloy na nambobola sa hari ng lupa na ang mga kasama ni Aang ay hindi mapagkakatiwalaan. Si Katara ay tinawag na magnanakaw at taong nagtatago ng pagkakakilanlan para maghasik ng gulo sa ilalim ng lungsod. Tungkol naman kay Toph, may ulat na ang pamilyang Baifang ay gumagawa ng mga barko at nagbebenta ng armas sa bansa ng apoy. Ang bagay na ito ay walang pinagkaiba sa pagtulong sa pagpatay sa mga inosenteng mamamayan. Si Sokka naman ay hindi inosente, siya ay inakusahan na dating especially iya ng bansa ng apoy. Napunta si Aang sa mahirap na sitwasyon, nakiusap siya sa hari ng lupa na magising na, ang Basingse ay nasa panganib, at kailangan niyang kumilos. Ngunit ang nakakainis, ang hari ng lupa ay masyadong mahina at laging humihingi ng opinyon sa Secretariat. Dahil sa sobrang galit, hindi sinasadyang na-activate ni Aang ang Avatar State. Balak niyang atakihin ang Secretariat mismo sa harap nito para itanong kung nasaan si Appa. Mabuti na lang at hindi siya nagpadalos-dalos, ngunit ang aksyong iyon ay nagtapos sa pagkakataong mag-usap ang dalawa. Pagbalik sa bahay, ibinuhos ni Aang ang lahat ng galit sa kanyang grupo. Akala niya ay siya lang ang nagpapasan ng responsibilidad na iligtas ang mundo habang ang lahat ay nagsasayang lang ng oras. Umabot sa sukdulan ng pagtatalo ng si Toph ay kinaladkad palabas. Sina Katara at Aang ay biktima rin ng bansa ng apoy. Hindi nila matanggap ang katotohanan tungkol sa mga barkong pandigma at armas na ginagamit para manakop ay gawa ng pamilyang Baifang. Akala ni Toph ay maiintindihan nila na siya ay iba sa kanyang mga magulang at wala siyang ginawang anumang pagkakamali. Umalis siya ng bahay dahil gusto niyang turuan ang Avatar. Ngunit nabigo si Toph at nadala ang kanyang pagkadismaya. Umalis din sina Sokka at Katara pagkatapos noon. Sumunod sila kay Aang na parang mga batang pasaway. Binaliwala niya ang lahat ng pagod sa pagtuturo ni Toph at ang matatalinong estratehiya ni Sokka. Mas nasaktan si Aang dahil inakala ni Katara na makasarili siya at ginagawa lang ang gusto niya. Napanganga si Katara dahil ang Avatar na walang pagod na nag-alay ng lahat ay wala namang napala. Kinimkim ni Katara ang sakit at nag-anyong mandirigma upang tulungan ang mga taong naghihirap sa ibabang lungsod. Ngunit ang kanyang mga kilos ay nahuli ng mga tauhan ng general na nag-abang para harangan ang pagtakas ni Katara. Sa oras ng kagipitan, si Zuko ay biglang lumitaw at winasak ang tanikala ng mga gwardya para iligtas siya.
Nagtulungan silang dalawa ng maigi, ngunit napakarami ng kalaban. Sina Katara at Zuko ay napilitang sumuko. Si Sokka naman ay hindi rin nakaligtas. Nahuli siya ng mga ninja at ibinigay sa general. Samantala, si Aang ay lubos na ng hina. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa, nagsisisi sa kanyang mga maling desisyon. Biglang narinig ni Aang ang ungol ni Appa, ang pamilyar, na tunog ng bison na naging matalik niyang kaibigan, mula pagkabata. Para kay Aang, si Appa ay kasing halaga ng kanyang sariling buhay. Hindi lang siya matalik na kaibigan, kundi ang tanging alaala ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng kamalasan, may swerte pa rin. Si Sokka ay nakulong kasama si Haring Bumi. Sa kabilang banda, si Toph, dahil wala nang mapuntahan, ay pumayag na makipagkita sa kanyang ina. Ikinwento niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, pati na ang balita na ang pamilyang Baifang ay gumagawa ng mga barkong pandigma para sa bansa ng apoy. Ang kanyang ina ay kakaiba ang ikinilos, hindi na siya sumalungat. Sa halip ay tinanggap ang lahat ng alok ni Toph, pati na ang pagputol ng ugnayan sa bansa ng apoy. Naghanda na ang ina ng karwahe para ihatid si Toph upang kunin ang mana ng pamilya. Ngunit ang Earthbender ay hindi pa handa. Gusto muna niyang makipag-usap sa lahat para ayusin ang gusot. Ang ina ni Toph ay hindi sumalungat, ngunit palihim na nilagyan ng pampatulog ang tsaa. Sa ibang tagpo naman, si Katara at Zuko ay ikinulong sa iisang silid. Noong nalaman ni Katara ang pagkatao ng binata, ay naging mahinahon siya, ngunit nang makita niya ang pilat sa mukha ni Zuko, biglang nagbago ang kanyang timpla. Sinisi niya ang sarili kung bakit niya sinubukang iligtas ang halimaw na pumatay sa kanyang pamilya. Samantala sa palasyo, ang general ay nakipagkasundo kay Azula, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang napakalakas na kapangyarihan nito. Isang combo lang ay nilinis na nito ang buong hukbo ng kaharian ng lupa. Nagbago ang sitwasyon. Ang general ngayon ay parang isdang nasa ibabaw ng sangkalan, ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Azula. Ang balita tungkol sa nakamaskara ay mabilis na nakarating kay Tio Ira. Nabalitaan din ni Aang na si Katara ay nakulong sa lihim na piitan sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda, si Azula, na nagmamadaling naghahanap kay Zuko, ay nakatanggap din ng magandang balita. Hindi inaasahan na ang prinsesa ng bansa ng apoy ay tutulong sa mga mamamayan. Pagbalik sa Avatar, nahanap ni Aang ang lihim na bilangguan at nakatagpo si Tio Ira. Dating magkaaway sa magkabilang panig ng digmaan, si Ira at Aang ay may iisang layunin ngayon, iligtas ang mga taong mahal nila. Alam ni Ira ang isang pintuan, isang lihim na pintuan na nilikha ni Avatar Kyoshi. Para mabuksan ito, kailangan nila ang apat na elemento, at sa swerte, ang dalawa ay may sapat na kailangan ni Kyoshi. Kasabay nito, sa ilalim ng piitan, si Bumi at Sokka ay nag-uusap tungkol sa mga bagay na kanilang naranasan, habang ang matanda ay tila sumuko na dahil sinubukan na niya ang daan-daang paraan pero hindi makatakas. Ngunit si Sokka ay nakakita ng liwanag sa silid, ang daan palabas ay nasa dingding, at kailangan lang ng kaunting reaksyong kemikal para makalabas sila. Sa kabilang banda, sina Katara at Zuko, dalawang magkaaway na hindi magkasundo. Ang isa ay galit sa bansa ng apoy hanggang buto, ang isa naman ay nagsisisi sa ginawa ng kanyang bayan sa mundo, matapos marinig ni Katara ang kwento ng buhay ni Zuko. Ang tungkol sa mithiin na nais niyang tahakin. Tunay na nakiramay siya, hindi niya akalaing si Zuko ay may ganoon kadilim na nakaraan. Nakita ni Katara kay Zuko ang isang batang sawimpalad, isang batang nangangailangan ng paghilom mula sa mga sugat na nagtagal ng ilang henerasyon. Sa kabutihang palad, hawak niya ang banal na tubig, kaya nitong paghilumin ang mga sugat na pinakamalalim sa katawan. Kasabay nito, sina Tio Ira at Sokka ay naghahanap ng paraan para basagin ang kristal, habang si Aang ay pumasok. Nagyakap silang dalawa, kinalimutan na ang lahat, at nagpatawaran. Wala na silang maraming oras. Nagmamadaling tumakbo ang grupo para iligtas sina Katara at Zuko. Hindi pa man natatapos gamutin ng waterbender ang prinsipe, ay dumating na ang lahat. Kusa namang humingi ng paumanhin si Katara, ngunit wala silang oras para mag-usap. Dahil sa labas, pinalibutan na sila ng mga earthbender. Dapat sana ay matagumpay silang nakatakas. Ngunit ibinunyag ni Azula ang kinaroroonan ni Aang, kaya napahamak ang lahat. Sa kabilang banda, nagising si Toph, at napagtantong nakakulong siya sa loob ng isang bakal na kahon. Laging bukang bibig ng ina ni Toph ang tungkol sa pagmamahal, na ginagawa niya ang lahat para sa anak, ngunit alam ni Toph na hindi siya kailanman tunay na pinahalagahan ng kanyang ina. Nahihiya lang ang ina kaya gusto siyang itago sa mundo. Naalala ni Toph sina Aang, Katara, at Sokka. Kilala nila siya, naiintindihan nila ang gusto niya. Hinawakan ni Toph ang bakal na hawla, naramdaman ang
kalikasan ng metal, at winasak ang kulungang ginamit ng kanyang ina para ikulong siya. Si Toph Baifeng ang naging kauna-unahang metal bender. Mabilis siyang tumakbo, patungo kay Ang para ipagpatuloy ang paglalakbay. Kasabay nito, hinarap ni Ang si Tio Ira sa harap ng silid ni Appa. Pinayuhan siya ni Ira na tumakas at maghintay ng tamang panahon dahil sa lakas ni Azula. Hindi niya ito matatalo. Ang pagiging mabait ni Ang nagpahina sa kanya. Pagkatapos magsalita, tumalikod na si Ira. Samantala, muling nakapiling ni Ang matalik na kaibigang si Appa. Binuksan ng avatar ang bubong para sunduin ni Appa si Momo. Habang siya naman ay babalik para iligtas si Katara. Sa oras ding iyon, nagharap ang magkapatid na Zuko at Azula. Ang asul na apoy ng kanyang kapatid ay nagpakita ng higit na lakas sa pinsala at bilis. Ngunit si Zuko ay matalino at matibay din. Nakipagsabayan siya sandali bago bumagsak. Tinutukan ni Azula ng apoy ang mukha ni Zuko, ngunit hindi siya itinuloy. Ayaw ni Azula na magpatuloy ang kanilang labanan. Ayon sa kagustuhan ni Sozin, sinabi ng ina na dapat silang magkasama at magtulungan kahit wala na siya. Kailangan ni Azula si Zuko. Silang dalawa lang ang makakapag-isa sa mundo. Ang mensahe mula sa ina ang nagpabago kay Zuko. Sumama siya kay Azula para habulin ang avatar. Agad na gumamit sina Ang at Katara ng lupa at yelo para pigilan siya. Bagamat malakas, kailangan nilang harapin ang dalawang firebender. Ang pagkontrol sa elemento ay mahirap para kay Azula. Ang apoy niya ay madaling mapatay ng tubig at hangin. Sa sandaling naiipit na si Azula, biglang dumating si Zuko, at syempre, kumampi siya sa kapatid. Isang laban ng dalawa laban sa dalawa. Si Zuko ang humarap kay Ang, habang si Azula naman kay Katara. Pagkatapos ng ilang palitan ng atake, nagpalit ng kalaban ang dalawang pares. Ang biglaang pagbabago ng prinsipe ay nagpabagsak sa tiwala ni Katara, kaya direktang hinarap niya si Zuko. Si Ang naman ay nagsuot ng baluti para maging handa. Hindi pa sapat ang kanilang lakas para labanan si Azula. Ang mas nakakabahala ay ang pagdating ng mga gwardya na pumalibot kay Katara. Wala na siyang takas. Agad na inilabas ni Ang kanyang avatar state. Nakuha niya ang kapangyarihang walang katulad mula sa mga naunang avatar. Ang noo niya ay nagliwanag at lumutang siya sa himpapawid. Kasama ang tatlong elemento na umiikot sa kanya. Mukha na siyang isang tunay na Diyos. Ang mga gwardya ni Zuko at pati na si Azula ay hindi man lang makagalaw. Lumapit si Ang, na may dalang bagyo ng yelo sa paligid niya. Dapat sana ay napatay na niya si Azula, ngunit sa huling sandali ay huminto siya, at iyon ang kanyang malaking pagkakamali. Sinamantala ni Azula ang pagkakataon at nagpakawala ng kidlat, direkta sa dibdib ng avatar. Bumagsak si Ang, at kung siya ay mamatay, mawawala na ng tuluyan ang avatar. Gusto sanang tapusin ni Azula si Ang, ngunit pinigilan siya ni Tio Ira. Sinamantala ni Katara ang pagkakataon para ilikas si Ang. Dahil sa banal na tubig, nailigtas ng waterbender ang avatar. Ngunit ang nakakatakot na balita ay ang kaharian ng lupa, ay opisyal nang nasakop ng bansa ng apoy.